Unang isdaan na naitutumok ang bati drummer at malaki-laki na rin. Sa ibang lugar, halos hindi pinapansin ang ganitong isda. Pero dito sa amin, nakitamahal kasi. Nanda yung bista ng ganitong isda, kaya tinutuwa na namin. Regalit na pinalo sa bayad ng isang piraso na ito. Kaya panalo talaga. Oh, sarap din naman yan. Ilak. Oo. Ay, nako. Kaldo. Wow, talaga yan. Nakatapos kumasan shopping at maituon ang isdang ito. Diretso na ako paglangoy para mapuntahan ang target na spot. Sa ilang minuto ng bukas, parating ko na ang ito ay nabutan ko. Habang nasa magbango na parking, nandun ako at long number snapper ang nasa baba. Wala kang malay-malay at ang dumalang tulog siya sa nasa ilalim. Kaya agad mo na dito. Pero hanggang dito lang muna, hindi mo na ako dumiretso sa pinakababa. Pinagkiramdaman ko muna ang bawat kilos ng tatlong. Ibang pa parang magsipas, agad pa rin akong sumunod para mas malapitan sila. Pero habang lumang-lumang sa pinakailalim, napansin pa rin ako na isa at agad nitong sumunod. Dalawa pa na nasa labas, kaya rin pa ako. Mas lalong naging mailang. At ito nga, napakalilis na tuloy ng lamay. Diretso naman sa pader kung saan ako nang galing kanina. Kaya umawa muna ako dito para makabawi ng lakas at makasisid tayo ng panibago. Para ko sinitin ulit kung saan sila nagtago kanina. Nasapat na ang naging tainga. Muli akong sumisid kung saan sila nagtago kanina. Tandaan lang akong sinunod ang bahurang ito. Alamang na dito lang. Walang nagpapakita na malaki. Kaya bumanti pa ako ng konti. Puro maliliit lang ang nagpakita sa loob. Sa tanong kung nag-aabang sa dati. Wala siguro sila dito. Kung baka nasa kaluglugan ng butas na ito. Kaya naisipan ko na sana umahon dito hanggang sa mapalingon ako sa unahan. Dahil lumusing sila nung napapalapit sa akin. Pero mabilis ko ni pinilitan sila dyan para maitutok. Okay yung naging patama, sinubsub na lang ang muso sa bahura. Bluefin pa nakasama, pero hindi ba masyadong malaki. Hindi pa nabawasan ng tatlong snapper. Yung messenger naman, ang lamita pa rin, kaya panalo pa rin. Ng karagdag, nakapawi naman kagad sa bandang huli. Lulok. Target mga receivers, pero mga snapper ang nangyayari natin dito. Panalo talaga ang spot na ito, kahit napakasapaw lang. Pero kadalasan talaga, pinakasulo mga malalaki. That's that. Kapag sa anak ng bangka na mapalan ako sa bahurang ito, ay tatlong record kasi na ilang segundo rin. Ay
siguro mas malaki, pero hindi yan ang target natin. Kung nasa uli yan, ang target ko dito mga dahil mas malaki. Isang party downer, isang lumno silver, isang mangrove snapper, at isang unicorn ang nayari natin bago pa tayo nakabalik ng bangka. Kaya panalo. May isda yung spot niya. Maraming isda. Lalaki pa. Pasok! Yan ito ba ang basta? Parang ma-teacher dito sa bahunan ito. Siyempre, kailangan ng ilong ng rubber. Napakalinom ng tubig. Kasi ang bahura, kaunang tayo namin, dalawang bloom, dalawang island body, dalawang grouper, at saka isang mouse keeper. Ang mayari ko dito, sa previous video ko, panalo ang bahura nito. Kaya nasaan ko na, may magpapakita agad. Hindi pa ako nakahagod sa pagod na bahura. Ito na agad ang nagpakita. Yung pangalawa ng Suarez, kaya tinawasan natin ang isa. Tumalong pa natin ang dalawang ito. At yung iba naman, isa na pahura ang nahod. So, hindi ako dito dahil ito ang pinakamalakot. Kumalipas naman yung graphic ni Bali. Pero ayos na ito mga lods, at nakayari agad tayo. Kami 2 minuto, ang makababa sa bangka, panalo. Isda agad pagbaba. Nang sa ulit ang rubber, ito na, sunod na pagsisid ko. Ay kalaliman ng bahurang ito, pero tanong na tanong ko, ang mga yeli ko sa baba. Malalaki na ito mga lods, kaya nagtrapaho para makina. At ito nga ay nayari natin. Sunod na isda, sa blue spine unicorn. Malaki na, nasa 2 kilos na rin ang isda nito. Kaya panalo, 240 o 250 ang bitahan ng ganitong isda dito sa amin. Paborito kasi ng karamihan. Sakto lang, nilot sa rubber, may kumaan na dalawang golden timali, tapat ko mismo. Talubong sa agos ang langoy ng dalawang isda. Pero sobrang pagod mga lods, dahil medyo malayo ang nilangoy ko. Nang makalapit ako ng mas ko, dahan-dahan na ito, inaanap ni Burde, at napakalapit na nga ng isda. Kaya naging plano ko dito ay mag-reduce ng rubber para hindi sumagot ang shafting sa katawan ng isda. Mahirap kasi tanggalin. Pero iba, sumunod na nangyari. Ibinalik ko sa dati ang load ng rubber dahil nakawala ang isda. Paano kung nahirapan dito dahil sumalubong sa agos ng tubig at ang isda ay sumagat sa pinakababa ng pahura. At pananit pa naman ito mga lods. Hindi pa sapat ang naging pahinga. Pero nagmadali na ako dito dahil ang isda ay mahina na rin. Isa kumikita nga sila kay si Valente isang araw na. Oo. Kasi ang hinuhuli nila yan, 350, 500 ang isang kilo. Ang mamahalin yan eh.
sobrang lalim. Pinakamababa nga lang natin 20. 20 meters. Talagang kuha ng pagod. Calcium at mga... Hindi talaga buhat na. Ay, oh. Mga 15 kilos, 20, gano'n. Matapos na nakakapagod na titis, dapat na, nalintay na. Pahinga muna. Ito na ang sunod na pagsisip ko sa banda ko na. Luis pa, unicorn naman. Ang dala ko, meron na naman. Ang lumalangoy. Nasa ilalim pa, malaki na agad. Malaki, oh. Imanangan pa rin, ang Luis pa nito. Panakin na yun. Ang lakas pati ng kanilang pana. Sa araw na Mahali ng pati na yan. Ang kanilang pana na. Oo. Maabot ng 15-12 din yun. 13 ng kanilang